So guys, ang tanong, worth it pa ba magkaroon ng LC80 sa panahon ngayon? Luma na, ganyan, boring. Pero iba pa rin yung tindig niya pag nakita mo sa daan. Whoop! Sorry. Kahit nga baka pare, lilingunin ka pag mo, 80, sabi. So guys, ang tanong, worth it pa ba ang LC80 ngayon sa panahon ngayon? Sobrang mahal ng gasolina. So tara, samahan nyo kami sa journey ng LC80 Gasoline Automatic. Let's go! So guys, on the way tayo ngayon sa Tuguegarao City. Hindi pa kami nakapag-content ng Land Cruiser 80 sa vlog namin. So ngayon, gusto ko i-tackle ngayon sa kung worth it pa ba magkaroon ng ganitong kotse sa panahon ngayon. Itong gamit natin guys is the LC80 na USDM gasoline engine 3FE na automatic guys. So guys, madalas kasi local diesel manual ang gamit natin. Siyempre, pag nasa probinsya ka, sarap gamitin ng manual. Pero syempre, kung gusto mo lang ng parang Sunday ride, ganyan, tapos chill ride lang, na ayaw mo mag-isip ng kung magmamanual-manual ka, at gusto mo ng tahimik, at gusto mo ng automatic, ito ang mga kotse na para sa inyo. Ito mga USDM guys, ito yung mga, may sunroof tayo, yung may mga ilaw sa likod, yung mga USDM, pansin nyo, may mga ilaw sa gilid. Then usually, ang makina nila is 3FE. Meron din silang, I think sa Dubai yung yung 1FZ Pero ito 3FE ang makina. Same with the FJ62. Ang pagkakaiba ng local diesel is mausok. Pangalawa, yan, manual transmission. Then, yan, wala siyang sunroof. And also guys, barn door ang ang mga local natin. Yung mga clamshell guys, ayun yung mga Dubai, US, yan, JDM, same, clamshell sila. I think may Dubai din at saka Japan din. Lately guys, ayaw ko basta lumang kotse. Ayaw ko magkaroon ng automatic na mga ganong yung mga lumang kotse. Pero okay lang din naman pala kasi though makupad siya talaga. Makupad siya kasi nga automatic, luma na yung mga niya, yung kumbaga yung transmission niya. Kumbaga nung araw na yun, maganda na siya, parang ganon. Syempre nakaka-try na tayo ng mga iba-ibang transmission. Masaya din naman pala. Masaya din naman pala magkaroon ng matic na transmission na lumang kotse. Kasi itong LC80 na to, naka-tough dog suspension na to, naka-lift ng 2 inches. Kumbaga parang magandang tayo lang, classic lang, di ba? Malinis lang. Minsan ganun lang naman tayo mag-setup. Malinis na may dating. Yan. Ayan mga gusto natin, pare. Vlog pala to, mamaya. Na naman tayo. Though matagtag talaga kasi solid axle yan. Pero yung vibration ng makina, wala na. Kumbaga parang sa ganun yung sa diesel Pero ito kasi, yan, banayad lang. Diba? May narinig ka ba? Aircon lang naririnig mo dyan, boy. Wala ka naririnig na ugong ng makina. Ang sarap lang sa feeling na yung parang wala kang iniisip, ganyan. Kumbaga, gusto mo lang mag-relax. Parang yan, pupunta kami ng Tuguegarao. Sometimes, pagka nagdadrive ka kasi ng mga gandong kotse, parang gusto mo lang na, kumbaga isasabi ng iba, boring car Pero para sa akin kasi, ito yung time mo para nagre-relax ka, nakakaisip ka ng bagong concept, nakakaisip ka ng bagong ideas. Kumbaga ito yung parang pang-unwind mo sa mga toxic na nangyayari sa mundo. And guys, ito lang pala masasabi ko. Since mahal ang gasolina, as of now, parang nasa 135 na, ang mahal pala ng diesel. As of now, parang nasa 135 na, tapos by next week, para papalo na daw ng 170, ganyan. Ang gasolina ngayon, parang nasa 95 to 100 pesos. So, technically, mas practical siya sa diesel na. Kumbaga, maintenance ng gasolina mas maganda pa kasi nga hindi ganun kamahal. By the way, pala tayo, PMS tayo sa shop natin. Shoutout sa Mad Monkey.
libre na yung shoutout pare. Kasi ang mga solid axle guys, medyo malikot lang talaga. Pero, ayan o, mo, normal siya. Tumatakbo ka ng 80 to 100 sa highway. Okay naman, hindi siya tumatalon-talon like yung ibang kotse. Luma na, ganyan, boring. Pero iba pa rin yung tindig niya pag nakita mo sa daan. Mapapapwhoop! Sorry, titingin pa rin tayo sa daan kasi nagda-drive tayo. Hindi tayo pwede kasi kailangan defensive driver tayo. Mababash na naman tayo ng mga netizens dyan. Kahit nga baka pare, lilingunin ka pag 80, sabi, 80 pare. Kasi in today's lahat puro EV, puro kumbaga parang ito lang yung sinasabi ko kay Julius nung nakaraan or sa mga kaibigan ko na parang maganda ang mga China cars. No doubt, wala akong masasabi sa yung design nila, technology nila. Ang ganda. Kumbaga top of talaga sila top of top notch na yung mga designs nila when it comes sa mga yung mga bagong kotse. Pero yung classic feels, classic look ng sasakyan, yun yung para hindi nakakasawa. Parang kunyari, bumili ka ng kotse na ganito, si brand X, brand new, modelo, pero pag tanabihan mo ng classic car na katulad ng Land Cruiser, mga Land Cruiser, 80 man yan, 70 man yan, or 60 man yan, mas mapapalingon ka pa rin dun sa classic. Kasi nga, lagi mong nakikita yung mga modelong kotse na, like yung mga Hilux, Fortuner, Montero, Everest. Nothing against with them, pero may sawa factor. Unlike here, na parang 1 out of 100 na makikita mo sa daan, kumbaga parang, uy, may bago. Uy, classic. Uy, ang ganda pa rin ng pagkaka-restore o pagkakaalaga ng kotse na yun. Kumbaga sabi nga nila sa Dubai, parang anyone can buy GT3 RS, anyone can buy mga Bugatti, na basta may pera. Pero yung mga enthusiasts when it comes sa mga sasakyan na ganito, ayun yun, something marunong talaga sa sasakyan. Sa mga nagbabalak na kumuha ng mga LC80, yan, pipiliin nyo lang kung ano yung mga gusto nyo. Like, minsan may mga gusto ng local diesel, minsan may mga gusto ng Dubai automatic gasolina, may US automatic din. So, depende kung ano ang preference nyo. So, since solid axle siya, usually ginagamit ito sa mga trails, sa mga bundok-bundok. So, expect nyo na pero itong unit na to, hindi naman na laro, parang gano'n. Kumbaga ito, parang lang to, ginamit kumbaga nakuha din natin sa isang kaibigan na, actually, hindi nga namin na-vlog tong kotse na to, kaya nga sabi ko ngayon, i-drive natin, gawa natin ng vlog, then, malay nyo, yung mga nanonood ngayon, malay nyo, kayo na ang next na i-deliveran namin ng itong kotse na to. So by the way guys, this LC80 USDM na automatic na gasolina is for sale to. Message lang ako sa Facebook, TikTok, and YouTube. Yan. Ang milyahe nito is 47,500 miles. Miles? Kasi US nga. Kasi pag kilometers, Dubai yan, Japan, at local. So, yun lang naman yung mga common issue ng itong kotse. So yan guys, ang tanong, worth it pa bang magkaroon ng ganitong sasakyan sa panahon ngayon? Sa akin, kung ako ang tatanungin nyo, it's a yes. Una, resale value, pang koleksyon, pang enjoy, fulfillment, at yung tunog ng makina, iba pa rin yan compare sa mga bagong kotse ngayon. Usually kasi ang USDM is gasolina. So guys, message lang ako kung interesado kayo sa kotse na to. Ang tanong na lang, hahanap lang tayo ng pambili guys. So yun na lang. So guys, this is the LC80 USDM na automatic na gasolina. This will end my vlog and don't forget to like, share, and subscribe para gagawa pa tayo ng mga ganitong content sa page natin. Follow Mark Marcaida sa Instagram,
Facebook, TikTok, and YouTube natin. Tara, samahan nyo kami sa next journey at next na sasakyan na itatackle natin. Let's go!